Ang Kartilya ng Katipunan. Ito ay naglalaman ng mga kaaralan at alituntuning gagabay sa isang sasaping katipunero kundi maging ng isang mamamayang Tagalog sa mga panahong himagsikan. Ito ay naglalaman ng 14 na utos kung saan ang bawat isa ay may mga aral na pinapakahulugan. Dito rin kinilala ang bawat Pilipino bilang isang Tagalog at ang Pilipinas bilang Katagalugan. Mapapansin sa Kartilya ng Katipunan ang tuntuning moral at etiko na nais pairalin sa katipunan bilang tunay na kapatirang Pilipino. Idinidiin nito ang pag-ibig sa kapwa at pagtutulungan, ang paniniwala sa katwiran at ang pag-iingat sa dangal at puri bilang tao. Gayunman, taglay din ito ang pangunahing mga simulaing demokratiko gaya ng pagkakapantay-pantay ng tao, anuman ang kulay ng balat, antas ng kabuhayan at pinag-aralan. Ipinangangaral din ito ang mataas na pagtingin sa kababaihan at ang mabigat na tungkulin ng lalaki na alagaan ang asawa at anak. Sa dulo, iginiit ang pag-ibig sa kalayaan at ang kahandaan ng kasapi na ihandog ang sarili para sa bayan. Ang salitang Kartilya ay nagmula sa salitang Kastila na Kartila o Kartilya na nangangahulugang isang pangunahing aklat ng mga mag-aaral ng elementarya sa Espanya. Ang katawagang ito ang naging inspirasyon upang mabuo ito bilang panimulang aklat na pangunahing kaaralan ng bawat sapi sa katipunan na kailangang tuparin at sundin. Ang may akda. Emilio Jacinto. Siya ang kanang kamay ni Gata Andres Bonifacio at may akda ng Kartilya. Siya ay kinikilala bilang utak ng katipunan dahil sa kanyang mga inambag na sulatin, sanaysay at ideyang makabayan at moral na ipinairal sa katipunan at maging sa magsikang Pilipino. Siya ay kaiba kay Apolinario Mabini, ang lumpong kinikilala bilang utak ng magsikan dahil sa taglay ng talinong pambatas at pampamahalaan at sa mga ideya ng pagkabansa. Ikauna, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag. Pinapaywating nito na ang taong hindi bukas sa puso ang kanyang mga mabubuting paggawa sa kanyang mga kababayan na kanilang ikabubutit ikinagiginhawang tunay ay nagpapahayag ng kabayaan at siya'y makasawalang bahala. At dahil dito, maaaring ito'y epekto sa kanyang kapwa na mamabahira ng masamang impluwensya ng katamaran at pagpagsasawalang bahala. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabatian. Pinapahayag nito na anuman ang dunong at kagalingang taglay sa kanya, ito ay kanyang dapat kasangkapanin ng buong kababaang loob at hindi dapat maging kasangkapan ng pansariling pakinabang. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakagawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagkakagawang-gawa ng may kahabagan sa mga higit na nangangailangan. Kalakip nito ay ang pag-ibig sa kapwa at hindi niya ito dapat itaboy. Lagi rin dapat na sa tamang katwiran na siya'y batayan ng kanyang mga sinasalita, mga pagkilos at paggawa. Ikaapat, maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isang higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Pinahahalagahan ang kapantayan ng tao sa kanyang kapwa, sa kabila ng magkakaiba-iba sa lahi, sa kutis, sa katayuan, sa lipunan, at maging sa dinadalang yamang material. Itinuturo din ito
ang pakikipagkapwa-tao na siyang batayan ng kabutihang may kaginhawaan. Dito papasok ang aral laban sa rasismo o racism. Kalima, ang may mataas na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Pinapahayag nito ang aral ng kawalang pag-iimbot o pagiging hindi makasarili. Ang isang taong may magandang pag-uugali ay dapat makitungo sa paraang may pag-uugali at walang anumang pagmamataas upang paboran ang pagkamakasarili. Bilang isang taong may dangal, hindi niya dapat gumawa ng mga bagay na para sa kanyang sarili lamang. Anuman ang dunong nataglay sa kanya, itong kabutihay ibahagi dapat sa kanila ng buong puso. Ika-6, sa taong may hiya, salita'y panumpa. Itinuturo nito na ang tao ay marunong dapat tumanggap ng anumang pagkakamali at dapat tanggapin ang magiging kahinatnan o magiging kanyang parusa sa halang kanyang ginawa. Dito papasok ang diwa ng katarungan. Ika-7, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na hindi na muli magdadaan. Ipinahayag nito ang paghahalaga, paggagamit ng oras sa mga bagay na higit sa mahalaga. Dapat ito tayo suliin, gamitin ng walang anumang pagkakulang. Time is gold. Dito papasok ang tinatawag na punctuality. Ika-8, ipagtanggol mo ang dampi at kapakain ang umapit. Pinahalagaan nito ang pasasalang sa lahat ng naging biktima ng kawalang katarungan, lalong-lalo na ang nasa laylayan ng lipunan. Ang pagpakal sa mga umapi ay maaaring manghulog ang labanan sinumang man manlubig o marapi, dayuhan man o kababayan. Ang talatang ito ay may kinalaman sa aral ng kaparapatang patak. Siyam, ang taong talino ang may paingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ipinahayag nito ang namang pag-iingat sa kanyang mga sinasalita at ginagawa na makaapekto sa kanyang pagkatao. Hindi rin siya dapat mamichismuso o panlirang puri na hindi kilala ng gusto ang tao kanyang tinutukoy. Sa daang panitig ng kabuhayan, lalaki ay isang pantunog ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay at ay tungo sa sama, magtutunguhan ng iakay sa kasamaan din. Bilang lalaki, siya ay dapat maging isang kawaran ng kanyang pamilya. Bilang kanilang pinuno o padre di pamilya. Bilang waran ng pamilya, narapat siyang gumawa ng mabuti sa kanyang asawa at mga anak na makakapekto hindi lamang sa pagkatao nila kundi maging sa kanyang sarili, anuman ang pagsubok. Bilang padre di pamilya, siya ang nagpapagal sa ikabuhayan ng kanyang mga minamahal na dapat tularan ng kanyang mga anak na lalaki. Ika-11, ang babae ay huwag mong tignan isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang hinahanaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan na giwi sa iyong kasangulan. Ipinapahayag ito ang mataas na pangalang at pagtingin sa mga babae bilang mga tao at hindi sila narapat kasangkapanin sa mga bagay na makakasama sa kanila. Anuman ang kanilang kahinaang pisikal ay dapat unawain at nararapat bigyang alaga gaya ng kanilang pag-uragat pagdamay. Ipinaalala din ito na igalang at alalahanin lagi ng ating mga inang nagpagal sa pagluwal sa atin sa kanilang mga sinapupunan. Ika-12, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Huwag mong gagawin sa asawa at anak at kapatid ng iba. Ika-13, ang kamalan ng tao ay wala sa pagkari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, huwag ka sa tunay na mahal ng tao.
Kahit laking gubat ay walang nababatid kundi isang sariling wika. Yaoy may magandang asal, may isang pangusap, may dangal at puri. Yaong may diniapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Pinapahayag nito ang kahalaga ng tao ay hindi bumabatay sa kanyang pisikal na anyo, tunayan sa lipunan, ni sa material na yamang mayroon siya kundi sa kanyang wastong pag-uugali at mabuti pa tungo sa kanyang kapwa. 14 at panghuli. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaabang-abang sangkalupaan. At sa bugad ng matamis niyang liwanag ang nagkaisang magkalahit magkakapatid ng ligaya na walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis na nagtumbasan. Kung lahat ng ito'y matarok na nang nag-iibig, pumasok at inaakala niyang magtutupad ang mga tutungkulin, maitatala ang kanyang ninanasa sa kasunod na to.